Ito na siguro ang napakasakit na matatanggap ng isang tao na balita sa kanyang sarili. كصدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله. Alhamdu wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang amang naglakbay papunta sa Europa upang ikonsulta doon sa mahuhusay na mga doktor ang kanyang nararamdaman. Ngunit isang napakasakit na balita ang naghihintay sa kanya pagkatapos ng pagsusuri at mga test sa kanya, at sinabi sa kanya ng mga doktor na binibilang lang ang kanyang mga araw dito sa mundo. Ito na siguro ang napakasakit na matatanggap ng isang tao na balita sa kanyang sarili. Pero sinabi sa kanya ng mga doktor na mayroong posibilidad na humaba pa ang buhay niya, ngunit kailangan niyang sumailalim sa tinatawag na operasyon. Kaya ang lalaki na ito ay nagpasya upang sumailalim sa operasyon, ngunit siya ay nagpaalam muna upang umuwi sa kanyang lugar dahil siya ay magpapaalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Napakasakit sa lalaki na ito ang balita na ito, ngunit mas napakasakit sa kanyang asawa at anak dahil sa kanyang kalagayan. Nang dumating siya sa kanyang lugar, ay nagpaalam na siya sa kanyang asawa at anak. At bago siya bumalik doon sa Europa ay pumunta muna siya doon sa kanyang matalik na kaibigan upang magpaalam din sa kanya. Nung nandoon siya sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan ay nakita niya ang isang matandang babae doon sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan na namumulot ng buto ng karne at mga nahuhulog ng karne doon sa lupa habang ito ay hinihiwa ng nagtitinda ng karne. Lumabas ang lalaki at pumunta doon sa matandang babae at kanyang tinanong, "O nanay, bakit po kayo namumulot ng buto ng karne at mga maliliit na karne na nahuhulog dito sa lupa na ito ay hindi na pwedeng kainin?" Sagot ng matandang babae, "Mayroon akong 5 anak na mga babae na ang kanilang ama ay pumanaw na at wala akong sapat na pera upang bumili ng karne. Kaya ako namumulot ng karne ay kahit hindi makakain ang aking mga anak ng karne sa loob ng 1 taon ay siguro sapat na ang amoy ng karne sa kanila." Nang marinig ng lalaki na ito ang sinabi ng matanda ay hindi niya napigilan na mapaiyak dahil sa kahirapan na dinadanas ng matanda na ito at ang kanyang mga anak. Kaya kinuha ng lalaki ang matanda na ito at sila ay pumasok doon sa nagtitinda ng karne. At sinabi ng lalaki na ito doon sa nagtitinda ng karne, "Araw-araw ay darating sa iyo si nanay at bigyan mo ng at ito yung bayad ng karne sa loob ng 1 taon." Nang marinig ng matandang babae ay siya ay biglang lumabas at umalis dahil hindi niya kayang tanggapin ang alok sa kanya ng lalaki na ito. Kaya hinabol ng lalaki na ito at sinabi niya doon sa matandang babae, "O nanay, huwag niyo pong ipagbawal sa akin na kumuha ng biyaya sapagkat ito'y aking ginawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala." Nang marinig ng matandang babae ay hindi niya napigilan na mapaiyak dahil sa kanyang saya at tuwa.
At siya ay nagpasalamat doon sa lalaki, at habang siya ay umiiyak ay siya ipinagdasal niya ang lalaki na yun dahil sa kanyang ginawang kabutihan sa kanyang pamilya. Hanggang sa umuwi ang lalaki na yun sa kanyang bahay, at nang makita ng kanyang anak na babae ay nagtaka ang kanyang anak na babae dahil nakita niya ang kanyang ama na siya ay napakasaya sa oras na yun. At ikinuwento ng lalaki na yun ang pangyayari doon sa kanyang anak na babae, at tuwang-tuwa ang kanyang anak na babae, at sinabi ng kanyang anak na babae sa kanyang ama ay, "O ama, sana ay pagalingin ni Allah ang iyong sakit dahil sa iyong ginawa." Hanggang sa bumalik ang lalaki na yun doon sa Europa, at bago isagawa ang kanyang operasyon ay dumaan muna siya ulit doon sa mga examination upang masigurado ang kanyang kalagayan. Nang lumabas ang resulta ng lahat ng mga test sa kanya ay nabigla ang mga doktor sa kanilang nakita dahil wala na ang kanyang sakit. At sinabi ng mga doktor sa kanya, "Sabihin mo sa amin kung saan ka pumunta na doktor o kaya hospital at ano ang iginamot nila sa iyo sapagkat nawala na ang iyong sakit." Nagtaka ang isang lalaki, sabi niya, "Wala akong pinuntahan na kahit anong doktor o kaya hospital." Maliban lamang, sabi ng lalaki, doon sa nangyari sa akin at doon sa matanda, na pagkatapos ang pangyayari na yun ay hindi ko mailarawan ang aking naramdaman dahil sa saya at tuwa na nakita ko doon sa matandang babae. Nang marinig ng mga doktor ay sabi nila, walang dahilan ng pagkawala ang iyong sakit maliban lamang sa pangyayari na yan. Kaya mga kapatid, huwag po natin ipagkait ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa ating mga kapwa na nangangailangan ng tulong, lalo na po sa panahon natin ngayon na ang karamihan sa ating mga kapwa ay nawala ang kanilang mga hanap buhay. Kapatid, ang pagsasadaka o kaya'y pagkawanggawa ay maaaring maging dahilan upang mawala ang iyong sakit. Maaring maging dahilan upang ikaw ay hindi tamaan ng sakit o kaya'y mahawaan ng sakit, lalo na sa panahon ngayon na kinatatakutan ang karamihan ang sakit na ito na tinatawag na COVID-19. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay hadith mursal, "Daw mardakum bis sadaka," gamutin niyo ang mga may sakit sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Wa ilal liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لا يعلمها إلا الله.